kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na aabutan natin na gano'n, we just have to make it. Masama man pakinggan, pero pagpasensahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Okay, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan po iboto yung mga kandidatong i-endorse? Alam mo, I hate to kung sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sanang mag-neutral na lang muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, siyudad. Parang negosyo ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, yung ganun, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are, ayaw mo sa hindi, kasali na yan sa Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan, kailangan nila yung lubak-lubak nila. Saan sila pupunta? Barangay captain. Saan tatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, baski malaria, hindi yan siya pupunta magdiretso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain o deputy mayor or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir kasi buong araw na siya. Okay. Ako na naman yung anong oras na ba? Pantabida na naman. Alauna siguro. Kung, yes, sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng dalawa pa. Sabi ko, putabaro ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Nakapuesto yan dyan eh. Dalawang katanungan. Sige, isa. Bakit nga hindi na?
Bakit no? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan na natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo, nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo na lang sa akin, ako na lang magbaril para walang, uluhin ko na lang para, pero sabihin mo na, kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga kagaya mo, mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Akala mo, papasukin niyo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers, gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin pa. Yung pagkaganon, hindi ko matanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na lang talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, o maski hindi ako ang mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba namang kabalastugan? Bakit mo gawin ang kapwa mo tao? Kung nakawan mo, bakit mo gagalawin pa yung babae? Nang nakaw ka naman ng pera, yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit ripin mo pa yung mga... It does not make any sense at all to me. Kriminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, kinuha mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, di maghanap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung yung mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, medyo peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas na suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate.